Kamusta mga bata? Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, simulan na natin. Iba-iba ang pakahulugan sa pagiging bayani ng isang tao. Noong unang panahon, matatawag natin na isang bayani ang isang tao kung siya ay nagbuwis o nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Ngunit sa ating henerasyon, maraming pakahulugan ang pagiging bayani. Halimbawa na lang, ang mga Pilipinong nagbigay ng mga karangalan sa ating bansa sa iba't ibang larangan o patimpalak. Ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers ang mga tinatawag natin na makabagong bayani sapagkat sila ay naghahanap buhay, nagsasakripisyo at nagtitiis sa mahabang panahon upang kumita ng pera para sa kanilang pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa ay maituturing ring kabayanihan. Sa araling ito, ating kilalanin ang mga bayani sa ating lungsod at rehiyon. Tingnan ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Alam mo ba na ang mga ito ay mga bayani ng ating lungsod at rehiyon? Kung ikaw ay taga Makati, tiyak na kilala mo ang nag-iisang nagtatag ng balangay ng Katipunang Matagumpay. Siya si Pio del Pilar, isang general ng himagsikang Pilipino na namuno sa iba't ibang labanan gaya ng labanan sa Binakayan noong 1896. Ikaw ba ay nakadaan na sa EDSA? Alam mo ba na ang EDSA ay ipinangalan sa isang dakilang manunulat na nagmula sa lungsod ng Malabon? Siya si Epifanio de los Santos, ang dakilang iskolar. Siya ay nakilala dahil sa kanyang kahusayan sa iba't ibang larangan. Siya ay isang mahusay na manunulat at naging kasapi din ng Samahang Katipunan. Kung ikaw ay taga Malabon, ipagmalaki ang ating bayaning si Epifanio de los Santos. Sa lungsod ng Maynila, partikular sa Tondo, isinilang ang Supremo, ang nagtatag ng KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Kilala rin siya dahil pinamunuan niya ang pagpunit ng sedula at siya ang naging pangunahing imahe ng revolusyon laban sa mga mananakop. Siya si Andres Bonifacio, ang ipinagmamalaking natatanging bayani sa lungsod ng Maynila. Sa lungsod naman ng Navotas, makikilala natin ang isa sa mga kabataang tumindig laban sa diktadoryang pamamahala. Siya si Alejandro, kilala bilang Lian, isang mag-aaral na sumapi sa mga protesta laban sa batas militar sa panahon ng martial law. Siya ang nagpakita na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Bata pa lamang ay itinuring ng bayani sa ipinakitang tapang at talino upang itama ang maling sistema. Si General Vicente Leyva o Calentong Leyva ay nagmula sa lungsod ng Mandaluyong. Kilala rin siya sa pagiging matapat na kasapi ng Katipunero. Sa lungsod naman ng Caloocan ay si Melchora Aquino ang kinikilalang bayani. Siya ang ina ng Katipunan. Siya ay tumulong, nagbigay kalinga at gumamot sa mga sugatang revolusyonaryong Pilipino. Siya rin ay kilala bilang si Tandang Sora. At sa lungsod ng Valenzuela naman, nagmula ang isang importanteng tao sa panahon ng revolusyonaryong Pilipino. Siya si Dr. Pio Valenzuela. Siya ay isang Pilipinong manggagamot.
Ipinangalan din sa kanya ang lungsod bilang parangal sa kanyang naging contribution sa bayan. Ilan lamang sila sa mga natatanging bayani na nagbigay ng ambag para sa kalayaang tinatamasa ng ating bansa sa kasalukuyang panahon. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na pahalagahan at ipagmalaki ang kanilang kabayanihan at naging contribution sa ating bayan. Hanggang sa muli mga bata, sana'y natuto kayo sa ating aralin ngayong araw.